follow up video lang dun sa plano natin lagyan ng flip up front and rear sight. Yung stock sight nya ilalagay natin sa 45 degrees. Nakakita tayo ng way, gamitin yung 2 slot na 45 degrees angle na Picatinny rail. Unahin natin ikabit dito sa front. So first safety check muna tayo. Empty. So kakabit natin dito sa 1, 2, 3, 4. So pang 5. Slot. Tamang higpit lang muna. So yung front flip up sight natin. So importante kasi na kung wala mang battery, although yung LPBO meron siyang crosshair dun sa sight niya. Kung gusto lang natin mag-acquire ng target, i-aim natin pa-side yung weapon. So possible kasi meron siyang iron sight. Actually, ito gawa lang din siya sa polymer plastic. Tamang higpit lang din dahil plastic lang din naman siya. Yung sa Picatinny, since metal din siya, metal to metal, i-torque natin. So 15 inches pound. So, ito yung sa front nya na flip pa rin natin, flip pa rin siya. Although sa rear, sinukat ko siya. Pag nilagay natin yung iron sight dito, yung rear, hindi na siya mafa-fold. So nakaganyan lang siya lagi. Saka kung gagawin nyo siya at meron kayong ganito, dahil sinukat ko medyo okay naman, tatanggalin nyo to para maisuksok nyo siya dito side by side. Yan. Pero bago natin ikabit ito, ilalagay na natin yung flip up sight. I-ready na natin siya para isusuksok na lang natin doon. Sa mga naka MiG-22 dyan, pwede nyong gawin din tong gantong setup kung komportable kayo na medyo magiging bulky lang or dumami yung nakakabit na attachment. Pero hindi naman kasi for carries to. So for target shooting, para sa akin okay lang naman na medyo bumigat siya, at the same time nandito sa bandang side yung iron sight nya. So pag ganito natin siya ikakabit, kakabitan natin siya.
Pero to, higpitan natin siya kasi pag nakakabit na siya dun sa loob, wala na tayong access para mahigpitan siya. So tama higpit lang din. Kagaya na sabi ko, hindi na natin magagamit yung function na unflip natin siya or may fold natin siya pa ganyan dahil hindi siya papasok. So i-flip up na natin siya. Ang slot na gagamitin natin dun sa unang butas dito. So, tinanggal natin to para ipagmimit na lang natin siya pag ganun. Tinesting natin, wala naman siyang tinatamaan. Gumagalaw pa din siya pero hindi na siya talaga ma-fold. Pero wala siyang dinidikitan dito sa part ng LPBO. So nakahang pa rin naman siya doon. So, i-torque na natin yung Picatinny adapter. So ganyan siya. So silipin natin siya. Doon sa magiging site mo sa gamit yung LPBO, tapos lilipat ka dito sa irons. So kung ganyan, itatagilid mo siya, makikita mo na yung site picture using the iron sights. So ganyan yung setup niya. So nakasilip ka dun sa LPBO. So yung distance ng eye relief niya is around 4 inches. So tama lang dun sa cheek rest. Then magta-transition ka into irons. Ganyan. So at least functional na yung backup sight natin, which is yung stock sight na nilagay natin sa 45 degrees. So yun siya. So scope. Irons. Check natin yung pag nag-zoom tayo nung power level niya. So wala namang tinatamaan. So far okay naman siya. Hindi na lang talaga natin mapo-fold. Pero para sa akin okay lang. Dahil for target shooting setup lang naman siya, hindi naman natin siya pang carry. So naka bipod din, so naka setup lang siya ng ganyan. Range. Sa mga nagtatanong kung saan natin nabili yung bipod natin, sa Lazada lang po siya. Ilalagay natin sa comment section yung link. So napo-fold siya, pwedeng pa ganito, patras, pwede rin papunta sa forward. So dun sa unang video natin, pinakita natin kung paano siya ilagay kasi M-lock yung attachment ng handrail natin, yung handguard natin. Pero meron tayong nilagay na attachment or adapter para yung M-lock magkaroon ng Picatinny. So 5 slot yung nilagay natin dito. So sakto naman yung quick release din siya. Adjust din siya left and right. So kung hindi nyo napanood yung unang video natin kung paano natin kinabit itong Vector Optics na Grimlock na LPBO, so pakivisit po yung video na yun
pa-subscribe na din para sa mga susunod nating uploads, lalo yung pag-test natin siya sa range. Yun lang po, salamat.